Ito. Ito, mayroon tayong kaibigan ngayon ha. Mayroon tayong kaibigan ha. O, interview natin to. May malapit Mga kababayan, wait lang. Ito. Hindi, sasagutin natin yung mga tanong ano yan. Basta, Ano to? OFW to ha. OFW to, ayan. may shot ba may experience lang. Oo. Ikaw, sir. Cambodia po kami. Okay. Ano yung naranasan mo nung panahon ni Tatay Digong? Kasi panahon ni Tatay Digong isa ka sa mga OFW that time Lakasan mo lang konti para marinig nila. Kung ang tanong is naranasan lang, napakaraming naranasan. Kung Oo. bilang OFW, bilang OFW nung panahon ni Tatay Digong, no? Oo. Sobrang solid kasi bakit? Napakaraming nagawa sa amin ni Tatay Digong. Hospital Oo. ng OFW. 'Di ba? Pampanga, Oo. nandito 'yun sa Pampanga mga Dito- mga DDS dito rin pala lovers. yun? Oo, dito 'yun, DDS lovers. Nandito 'yun. Ngayon, kung may problema sa amin, wala na kaming babayaran. Bakit? Kasi insured kami Oo. ng hospital OFW Oo. 'Di ba? Sobrang solid 'yun. Kaya hindi nila masisisi kung bakit kami umano kay Tatay Digong sumusuporta. Kaya sabi ng tanong sa akin dati, nung nakaraan lang pala, I mean, ano ba mapapala mo dyan? Kung mag-focus ka na lang sa trabaho mo sana, ganun. Wala kami pakialam. Kasi ako nakikita ako kung ano yung nangyayari. Nakikita ko, napabalitaan ko, mga ganun. Kaya di nyo masisisi. Sabi ko nga sa nila, kami ang magiging pundasyon para sa mga susunod na henerasyon ng mga kabataan na paumbos na ngayon. Hindi naman parang nag-ano kami na at least sinasabi namin yung katotohanan para sa kanila, di ba? Oo. Kasi nakakatuwa kasi na isa sa mga OFW ang nakakausap namin. Kasi siyempre ang OFW marami talaga yan silang nararamdaman, di ba? Mm. Ang passport, usapang passport. Oh, Di sige ba po. 10 years na daw yun? Oh, Anong opinion mo? Dati na tawag dito, 5 years. Yung dati yun na panahon pa ng lolo, Oo. tito, papa ko, 5 Oo. years. Ngayon, 10 years par. Oh, 10 years. mas nakales ka ng mas kagastusan di tulad ng dati na halos taga-galaw mo, may gastos ngayon. Siemens book 10 years. Oo. Oh. 'Di ba? LTO ang tawag doon, driver license 10 years, 10 years. 'di ba? Kaya anong panahon ni Tatay Panahon ni Digong. Tatay Ewan ko na lang Digong. ngayon. Panahon ni Tatay Digong yan, ano? Panahon ni Tatay Digong yan. Ewan ko Oo. na lang ngayon ha. Pero nung panahon ni Tatay Digong, ano yung sigaw ng mga OFW ng mga nandun sa ibang bansa ng time na yun? Ano yung nakikita mong opinion nila? Naalin. Ano yung nakita mong opinion Sobrang nila? parang yung tropang B. Sobrang Oo. maraming nagpapasalamat ng OFW kay Tatay Digong. Lalong-lalo na yung natulungan niya na muntik ng bitayan sa UAE na dahil Salamat po. tawag dito. Dahil pinatiktahan niya lang yung sarili niya sa Malasakit, oo. namuntik siyang rape. Oo. Tapos bibitayin kasi nga napatay niya yung amo niya na yun. Nakalimutan ko pangalan eh. Oo, sige. Basta yun, nakalimutan ko siya. Anong pangalan niya? Pero Muslim siya. Wait lang. Pero Muslim siya, no? Video kami. Kaya ayun, sobrang talaga, nagpapasalamat ka ang mga OFW kasi sabi ni Tatay Digong that time, o sige, subukan yung bitahin. Lahat ng Pilipino sa UAE, pupull out ko yan. Oh. Anong nagawa ng UAE? Wala. Wala. Nung panahon ni Tatay Digong yun, ano? Oh, panahon Talagang Tatay Digong kasi yun. Tatay Digong kasi mayroon tapang kasi talaga yan. Wala siyang Oo. Tapos na na yun, nalabas na yung papel na yun, na ayun na nga, yung Oo. araw na bitay ni Hindi tinuloy. Hindi na tinuloy, pre. Tinawagan ni Tatay Digong yung mga ambasador. Ambasador ng UAE, sige. Pag natuloy yan, pull out lahat Pull ng out, Pilipino. walang Walang nagawa OFW ng UAE dyan. Oo, ganun yun, Diba? no? Panahon ni Tatay Digong. Ano pa yung nakita mo nung panahon na nandun ka sa abroad, yung mga build project ng Duterte Sobra, administration. Gulat nga ako putik na yun. Nung umalis ako tawag dito, tinatayo pa lang. Pero pag uwi ko dito, wala na. Sobrang na. Tapos Yung na agad, 2 yung years Manila pa lang. Bay, yung Manila Bay nung ikaw Lalo na ay yung Manila Bay. rehabilitation, nasa ibang bansa ka nun. Nandito ako nun, tawag dito, nagre-rehab pa lang yun. Oo. Nandito pa ako nun. Umuwi ka na nun or Oo. nandun ka na sa ano? Nandito, Paris pa ako nun. Maalis pa Oo. lang siya noong time na yon. Nire-rehab pa lang yung doon, tawag doon yung Manila Bay. Nagtatrabaho pa ako that time sa fast food. Pero, pag uwi ko dito, sobrang laki na sabi ko putik, parang Chicago na to ha. Oo. Parang mapapa-amaze ka talaga para kay sa ni tatay. Sa Tsaka ang mga- daming pumapasok mga araw-araw, dami-dami pumapasok sa Manila Bay. Sobrang talagang naka-monetize yung mga doon, yung mga tagabantay doon. Talagang nila, Oo. inaalagaan talaga. Ultimo pag pasok mo na may dala kang tubig, not allowed yan, pare. Pero ngayon- saan mo ilalagay yan, di ba? Oo, yeah. Pero ngayon, ngayon kasi nung panahon, ngayon, ano yung nakikita mo? Ano yung naramdaman mo sa Ito pamumuno? na. Ngayon ni Kaya nga, Daniel. ito na yun. Bakit ko nga pa napili mga DDS lovers? Bakit ko nga pa parang napili mag-vlog, di ba?
Oh. Kasi Yung nakita ko ibang talaga yung pinagising na kayo, diferensya. sobrang, Diferensya. Sobrang laki ng diferensya. Yeah. Sobrang laki talaga. Alam mo yon, yung tipong pangako niya na pinapangako niya na siguro nagawa niya yung iba. Oo. Di ko alam kasi di ko naman pansin eh. Kasi kung Walang ramdam, di natin walang ramdam eh. maramdaman. Kasi kung may nagawa siya, pre, mababalita at mababalita mo Oo. talaga yan. Lalo na Social media. lalo sa social media, lalo na hawak niya din ng ano diyan. Mainstream media. Mga Pre. media, di ba? Mababalitaan yan eh. Oo. O ano nga yun? Ewan, ang hirap magsalita kasi kung bakit yung ganun eh. Oo. Sobrang laki, pero kung masasabi ko sobrang laki talaga ng ano. Tingnan Pero mo, ngayon, kung sakasakaling si former President Duterte, halimbawa lang naman, Bay, Heart Poker, good afternoon. Halimbawa lang naman, tumakbo siya bilang senador. matik yun, tol. Oo. Matik yun, siyempre. Dito lovers tayo eh. Matik yun, boboto natin yun. At matik yun, panalo yun. Si Pangulo Duterte. Oo, matik yun. Panalo na yun. Ano yung masasabi mo sa gaganaping rally bukas dito? Ito na, masasabi ko sa gaganaping rally bukas no, napagandaan talaga, tol. Oo. Napagandaan mga Dinis lovers, bakit? Napakalaki ng event na to. Napakalaki ng venue. I mean, tapos parang private talaga siya. Bakit? Kasi naka-private school. Oo, nakabakod din, nakabakod. Oo. Nakabakod. Talagang sinecure nila na ang mga pupunta bukas sa isna safe. Safe. Oo. Actually, maganda to kasi nakabakod. Totoo nga naman. Sobra, di ba? Oo, maganda nakabakod nga naman. Bakod na bakod yan, oh. Sabihin na natin mapupuno yan bukas. Saan pepesto yung mga vloggers? Oh, may mindset ng mga vloggers diyan, matatalino yan sila eh. Andito tayo sa bridge. May bridge yan, nakikita nyo yan. Pakita mo, bubridge. Oo, yan. Meron dito, meron dito. Oh, matalino talaga si Tatay Digong. Matatalino yun. Ngayon, ano yung nakita mo dun sa Davao nung panahon, di ba, taga Davao ka naman. Palagay mo bakit kaya minahal ni si Tatay Digong ng sambayan ng Pilipino sa mga taga Davao doon? Bakit? Ano nakita mo sa Davao? Ayun na nga, tol. Kasi sobrang ano ng pamamalakad Di, niya. sa Davao lang, sa Davao, ano nakita mo doon? Sobrang ano ng pamamalakad niya. Sa Davao, hindi ka pwede mag-yossing na kung saan. Talaga may Bawal doon, bawal. smoking area ka doon. Oo. Maglalakad ka doon, mag-yossi-yossi. Din, talagang ano ka doon, sisitahin ka doon. Baka hulihin pa. Hindi na pala sisitahin, huhulihin pa. Yung mga krimen, hindi ka matatakot maglakad mag-isa. Doon sa Davao. Oo, di ka matatakot maglalakad na mag-isa doon. Kahit anong oras ka umuwi doon, safe na safe ka. Minsan dati nga, umuwi ako sa amin eh. Naka-OGT pa ako, nasa 12 pa ako na noon. Nag-OGT ako sa Sasa 12. Ako na uwi. Tapos ang OGT ko is nasa Buhangin lang. Naku, sabi ko sa'yo, pre, kahit na lakarin ko pa yan na madaling araw, wala. Davao. No, Ibig sabihin, walang mga tulunggis doon. walang tulunggis doon. Tatawagin bang ano yan, safe na Lugar. na tawag dito? City. City kung hindi lang, wala lang, di ba? Oo. Ayan, naka-record yan, na historical natin yan. Sabi ko nga, Malaki pagdating namin mamaya sa hotel, lalabahan ko to, pre. Ito yung sinuot ko kanina eh. Saan yan? Ito yung sinuot ko kanina ng nung papunta tayo dito. Oo. Kaya nagtitinginan yung mga nagtitinginan yung mga tao eh. Natabas kami, mga tropang B, nasa bus kami ito suot niya. Nandito Oo. pa naman, sino Hindi ba kasi nagtitingin yan? nag-jacket ako nung sa bus lang eh. Nung nandun kami sa bus, pero nung nasa terminal kami, hinubad ko to talaga. Yan, di ba ito yung damit na pinamigay nung kasagsagan ng campaign? Nakalagay kasi dito Marcos Duterte. Naalala ko to, sabi ni sino to? Si Enrico Bakbayde. Sa SM Ecolabis Book area talaga bilad na araw ka doon, walang kapuno-puno. Talaga magdadalawang isip ka rin mag-yossi doon kasi nga sobrang init, diba? Totoo yan. So ngayon, hindi lamang to. Actually, gaya ng sinabi ko pagdating namin sa hotel, ito talaga isusuot ko eh. Ganon din sa likod. Di ba? Wait lang. Ganon din sa likod, pakita ko sa inyo ha. Tinanggalan ko talaga to. Di ba? Kita ba pre? Kita ba pre? Oo, di ba? Wala na yung aim. Kita ba yun? Arcos na lang. Kita ba? Kita ba ninyo? Wala na yung aim, Arcos na lang. Ayan ha. Ganon talaga ang ginawa ko kasi para at least makita nyo na hindi ako natutuwa sa ngayon. Ayan. Di ba? Kaya ko yan. Hindi sa pang-insulto yung ginawa ni Bugris, ni Tropang Bino. Hindi yan. Hindi yan sa pang-insulto. Pang ano niya yan, tawag dito, pang sariling opinion niya lang. Ayan wala nga, bayaran, wala nga kaming bayad dito eh. Kusa lang yung pagpunta namin dito. Ngayon mga kaibigan, hanggang ito. Hanggang dito lang muna yung video ko. Tuloy natin yung live natin. Yes. Okay. Inyo. I pray